At mga kanyusik, isa nga po sa mga pinangalanan ng 18 ex-Marines sa umano'y tumanggap ng mali-maletang pera mula po kay dating Congressman Zaldico ay si Senator Erwin Tulfo. At upang makuha po natin ang kanyang panig hinggil po sa issue at sa iba pang kaganapan sa Senado ay kasama po natin sa ating linya ang Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Erwin. Thank you, Mr. Lin. Yes, Senator Erwin, naging pasabog po ba sa inyo or ikinagulat ba ninyo ito pong naging statement ng 18 ex-Marines? Hindi. Kasi lumabas na ho yan dati. Kailan pa sila? February yata. Meron po silang parang press release tapos press con. Pinagkakataka ko lang kahapon, nagulat lang ako dahil dapat 4 po na senador na doon. 2 lang po binanggit, kabila ni Tito Sen. Si Lauren Legarda at saka Mark Villar, hindi na po binanggit. Doon sa affidavit po nila, binanggit po nila. Pero okay lang po yun. Expected po yun dahil mag-i-eleksyon na po eh. Politics po. Akala ho yata ng mga kalaban, tatakbo po ako or yung kapatid ko, kaya naglalabasan na naman. Pansinin ho yung social media, kami lang ang binabanatan ngayon ng kabilang kampo kasi tingin po na threat po kami. Sa totoo lang ho, walang plano ho, wala ho tayong plano ang inyong lingkod na tumakbo sa anumang posisyon, except dito nga po sa Senate. Gano'n naman ho talaga tuwing mag-i-eleksyon, talagang katakot-takot nung tumakbo tayong senador, ang pinag-uusapan, citizenship. Sinabi na nga ng US, hindi, fake yung citizenship niya. Tapos yung tungkol sa kaso, sabi ng komuniko, wala, lusaw na yung kaso, matagal na yung kaso niyan, lalibel, okay na, nag-lapse na. Tapos ngayon, ito na naman, mali-maliit. Nasa administrasyon ho tayo. Kaya nga ay kaalyado tayo ng administrasyon dahil nasa ticket tayo ng administrasyon. Pagkatapos po, ngayon, nasa majority tayo. Ang kinagulat ko lang yung dagdag po kahapon yung human trafficking. May mga babae para diniliber. So, in the coming days so siguro nagre-ready lang ako. Sinabihan ko ng pamilya ko to get ready kasi baka isang araw robbery extortion na po yung mga papasok dyan. Robbery extortion. Alam niyo na ho kung ano-ano pa mga kaso na pwedeng isampa po sa amin. So baka ultimo pati jaywalking ikakaso na rin ho. Sasabihin na nakita ko siya nag-jaywalking. So normal ho yun. Expected ho yun. Kaya nga kahapon tatawa ho ako. Pinapanood ko po yung sinasabi po ng ni Gagamba o sa pangalan nun. Anyway, sabi niya na gano'n doon, na maleta, na babae. So, yun po. It's all politics. Yes. It's all politics. Senator Erwin, may plano ba kayo na sampahan ng reklamo ito pong mga miyembro ng dating ex-Marines? Hindi naman po lahat. Hindi yung isa lang po ang sasampahan na natin. Tinitignan pa po na pinag-aaralan namin ngayon. Magpa-file po tayo magsasampa po tayo ng iba't ibang mga kaso. Kaya kung sino pa po mga pwedeng sampahan. Kasi po, ang proper forum po talaga niyan, doon po sa korte. Hindi po yung, kasi kahapon naman po, hindi naman po hearing yun eh. Dahil yun po press con lamang po. Dahil hindi po legitimate na Blue Ribbon po yung kahapon. Kasi nga po, wala po yung mga recorder doon, wala yung stenographer, yung video po, recording ng Senate, wala din po. So, talagang alam lang ho nila, nagtawag lang po sila ng media para i-record po yun. Wala hong saysay yun at hindi rin po tatanggapin ng ombudsman yun kung ibibigay nila yung mga naratibo doon kahapon kasi hindi po sila official. Sabi po sa Monday, meron pong Blue Ribbon hearing. Officially po invited din po sila. Sinundan po namin yung mga guest po nila, guest list. Pati po sila. Ginawa na po naming miyembro lahat sila. Sila Senator Cayetano, Marcoleta. Ginawa na po miyembro ng Blue Ribbon. Para pwede po sila magtanong sa Lunes. Yung 18 ex-Marines, Senator Erwin, invited din po ba sa hearing? Po, sinundan po namin. Sinundan po namin yung invitation na pinakita na. Pati sila dating Speaker Romales, inimbitahan po namin. Pero ipapadaan po namin sa Secretary General po ng Congress kasi yun naman po ang proper address. Dapat po ipadaan Secretary General. So, invited po si former Speaker Romualdez. Tapos ito pong yung mga Marines na yan. Binivet po namin dahil marami po yung nilista na doon. May mga alias-alias. Hindi naman po pwede yung alias. Mahirap po yun. Kailangan po natin complete name,
at kung anong designation niya, anong trabaho niya. Kailangan natin malaman kung anong kinalaman nito. Kasi kung sabihin yan po kasambahay po ni Saldico at narinig niya habang nagsisilbi ng pagkain, hindi po yun at counted po sa korte yun. So kailangan po talaga na may kinalaman siya dyan sa flood control. Diba? Yun po yun. Yes. So Senator, ito tatanungin natin, yun po mga katanungan po natin pag inimbitahan natin sila. At saka, warning ko po, doon sa mga hindi po mag-attend, kung wala po kayong valid reason, baka ma-issuean po kayo ng contempt at kayo po ay ma-arresto po ng Sergeant at Arms po namin pag hindi po kayo nag-attend ng walang valid reason. ano po yung magiging aasahan po ng publiko dito po sa isasagawang hearing po ng Senate Blue Ribbon sa Lunes? At ano po yung magiging pagkakaiba nito doon po sa naganap po kahapon? Kahapon po, press conference po yun, forum po yun. Hindi po official yun, anumpa pa sila. Wala naman po sa journal yun, hindi naman po ilalagay sa record ng Senate po. Sa Lunes po, yun po yung tama, yun po yung official po na hearing. Kahapon po yun, hearing-hearingan po ang tawag doon. Press conference po yun, pero wala po mga legit na mga opisyalis po doon, legit na mga stenographer, recorder, wala pong ganong kahapon. So, at saka yung line of questioning po nila, kulang po, hindi namin gusto. Kaya bukas sa Lunes po, magtanong na sila hanggang gusto nila. May tatanong din po ako. Ngayon, kuy daw lang po sila dahil pag nagsisinungaling ka at makita po natin, pwede po kayo makontempt dahil nanumpa po kayo. So, yun po importante, tandaan nila, mag-attend po sila dahil kung hindi po napadala sila imbitasyon, sila po ay makukontempt, sila po ay makukulong doon sa baba po ng Senate. At kapag nagsinungaling din po sila, tulad mga pinaggagawan nila kahapon, makukontempt din po sila, makukulong po sila doon sa baba. Yun lang po yun. Kasama rin, Tapos, yes. ang objective po ng hearing kahapon, kasi yaw-yaw sila ng yaw-yaw, yung mga 18 Marines daw kailangan imbitahan. So, imbitahan natin bukas. Pero kahapon po, natatawa po ako, wala pong binanggit na tungkol sa flood control. Binanggit lang po, nagpag-deliver ng maleta. Flood control po, di po ba? Yes. So, galing ka Saldico sa flood control. Hindi po na naipaliwanag ay para saan yung pera, saan galing yung pera. Puro maleta lang binibigay, 70, 80 million. So, halatang scripted ho. Tapos, nagbawas pa sila ng mga tao. Napansin ko na meron pong 4 na senador doon. 2 na lang po natira. Yung 2, kaalyado nila, kaya hindi na po binanggit. So, natatawa po ako. Nakakatuwa din panoorin. Nabanggit niyo na po yung paglaktaw kina Senador Loren Legarda at kay Senador Mark Villar. Kasama rin... Hindi po laktaw po yun. Sinadya po Sinadya. talaga yun. Yes. Hindi naman po paglaktaw. Magkakatabi po ang pangalan namin sa affidavit po. Actually, sa affidavit nila, panghuli po ako. Pinakahuli, parang siningit na lamang po doon. Wala naman pong amount. Suddenly kahapon. Pero iba-iba po yung mga statement. Mali-mali po. Pero bahala na po siya paliwanag sa korte. Pero consistencies po ng mga sagot po niya. sa Monday po ba, Senator Erwin, kasama po ito sa inyong kukwestiyonin? Opo, kasama po. Yung 18 po And we will talk about flood control. Okay, nasabi na po nila yung maleta. Ngayon, they just have to be ready. Hindi ko naman pwedeng yung tanong ko, sasabihin ko na sila at pagkapaghanda sila. Kaya tatanungin ko po sila ng diretso. Lahat mga kasamahan ko po sa majority. Magtatanong po kami. Yung tanong po kahapon, kalukuhan lang yun para mapanira po na tanong para siraan lang po medyo mga bobo rin po ito mga ito. Kaya kung ano sinasabi. Kumbaga sa Mayna bird, parang Mayna. Sabihin mo ito. Magaya-gaya lang ho. Apo. So, it's normal. We will ask the right questions tomorrow on Monday because it is the real Blue Ribbon. Warning ko po sa kanila, pag hindi po sila nag-attend, sila po ay makukontempt unless kung meron po silang valid excuse. Lahat po sila. Ngayon, siga po sila. Gusto nilang gusto ni Senator Marcoleta na marinig ng tao. So we will hear from them on Monday. Let's see, what do you have? Tama na yung maleta-maleta lang. Give us an information that we really need na magagamit ng ombudsman to convict. Yun palang gusto ninyo. O maimbestigahan kung sino man opisyal na yun. Give us something. Hindi yung maleta-maleta lamang po. Senator Erwin, dako po ko sa nangyari noong Miyerkules po, no? May mga legal experts po na nagpapahayag ng suporta sa nangyari pong change of leadership sa Senado noong Miyerkules. Pero mayroon din po mga kumuha question sa validity or legality po ng isinagawang sesyon at yung pagkakahalal po kay Senator Sherwin Gatchalian dahil hindi raw po na-meet yung 13-member quorum. Ano po yung masasabi ninyo dito? Alam niyo, 2 klaseng tao po ay nagki-question. Yung mga tunay na abogado
at saka yung mga abogado sa social media. Na ganun po sa atin porket nag-abogado-abogaduhan lang yung kumukontra, mga abogado-abogaduhan lang sa social media o talagang kulang. Ewan ko ba't nakapasa sa board exam o bar exam at naging abogado kung kumukontra. Malinaw po sa sinasabi ng konstitusyon po natin. Okay, majority, minority, pati sa rules po namin. Malinaw po sinasabi 13 ang kailangan mo para mag-elect ng Senate President. Tama po yun, 13. Kaya nga po kami walang inelect dahil wala po kaming 13, 12 lang po. Pero nasa rules po namin sinasabi, majority plus 1. Ilan na lang po ba kami ngayon? 22 na lang po kami. Yung 24 na sinasabi, 24 po. Kasi 12 plus 1. Ganun po lagi para makuha yung majority. Wala na po kaming 24. Di po ba yung isa nagtatago, ayaw na magpakita dahil natatakot na hulihin siya at dalhin siya sa ICC. Di ba nakikiusap ng pamilya niya na please wag yung dalhin sa ICC ng asawa namin o yung tatay namin. Yung isa naman talagang hindi po namin makumpel na mag-attend kasi nakakulong po sa BGMP. Hindi po ba? Yes. So thereby leaving us with 12 lang. Yun po yung sa rules plus 1. So 22 divided by 2 po is kuwan po. Di po ba 11? Yes. Oy. Kaya nga po nung Monday and Tuesday, meron pong deadlock kasi nga po tabla 11. Actually, lamang pa po sila di po ba? Opo. Lamang sila 11 kami. Tama po, 11 po sila. Tumawid po yung isa nung Wednesday, na konsensya na siguro si Cheese dahil pressure po sa pamilya niya, pressure sa community niya, sa church niya. Lumipat po at gusto po ng tao ng trabaho lang. At sinasabihan daw sila ni Senator Cayetano, huwag tayo magtrabaho. Pakita natin, i-boycott. Hindi po nila alam na lumalabag sila una sa konstitusyon by not coming to work. Pangalawa, hindi nila na alam na pinapasweldohan po sila ng taong bayan kayo, Ms. Darlene. Yung sweldo namin galing sa inyo, sa inyong taxes. Nakakahiya naman. Kung yung employer namin na nagpapasweldo sa amin pumapasok everyday, bakit kami hindi? Di po ba? So, yun po. Kaya kanong take over po, alam naman ho nila yung mga abogado. Majority po, nasa rules po. Yung to get the majority, you divide the Senate or the House into 2. Pagkatapos po, you add 1. Makukuha mo majority. Pero malinaw po sa Constitution, kaya Senate pro tempore lang po si acting Senate President Gatchalian because hindi po namin attain yung 13. Yes. Na po, 12 lang. Pero pwede po kami magdeklara ng quorum and the quorum was, the decision was to vacate all the positions vacant pala, to declare all positions vacant. So yung pag ginawa ni Tito Sen, dineklara niya pong position vacant. Pero doon po pwede magboto ng pro tempore at saka ng majority leader, pababa at ng committee chair. Ang hindi lang po nang magawa ng 12 ay bumoto ng Senate President kasi 13 ang kailangan. Kaya wala po tayong Senate President. Acting po yung pro tempore natin si Senator Win Gatchalian. Yung kung mag-question po, kung legal, kung attorney po yan, magbasa po kayo ulit, ma-reviewin niyo po yung logbook ko ninyo or mag-take po kayo ng bar exam, yung mga kung may question dyan. But anyway, karapatan po nila yan. At may balita pa nga, Ms. Darlene, na kaya natutuwa po kami sa majority. Sabi ng PDP, sa Lunes yata, dadalhin nila sa Korte Suprema, questionin yung legitimacy ng majority nito. Nako, ito ang tuwa po kami dahil let the Supreme Court decide. Diba? Kaya natin ang Supreme Court mag-decide. Kasi may desisyon na mga po dati, may president na po yan, nung Abilino versus Cuenca, 1949, na sinasabi 12 is majority. Kahapon din po, Senator Erwin, ay sinabi po ni Senator Alan na willing naman daw po siyang bumaba bilang Senate President basta may papalit na sa kanya at maaabot po yung 13 votes. Ano po ang inyong reaction dito? Alam mo ma'am, duda pa nga ako na bababa yan kahit may 13 kasi ginawa niya na yan dati sa Congress nung Speaker of the House po siya. Hati po sila ni Lord Alan pero na dumating yung araw na napapalitan na siya. Pinadlock niya po yung session hall, tinago niya. Tinakas niya po yung mace tapos pinadlock niya. Kung hindi pa nakialam ang Pangulong Duterte, hindi po siya bababa. Natakot lang po siguro. Kaya napansin niya po, nasabi niya po na
na siya po ay nakikialam ang administrasyon sa ehekutibo sa Congress kasi na-experience niya, pinakialaman siya ni Pangulong Duterte, pinababa siya. At this time, ang Marcos po, hindi naman po nakikialam eh. Hindi naman po siya sinasabihan, pinapabayaan po siya. Kaya kami po ang kumikilos dahil labas po. Yung kaya sinasabi niya, puro kinungalingan po na may pressure. Anong pressure? Noon siguro, nung speaker siya, pinababa siya ng Pangulo, kaya masama ang loob niya. Ito po bang suporta at pagkilala po sa inyo ng Malacanang dito po sa Senate Presidency ni Senator Erwin? Ito po ba, tingin ninyo ay advantage po ba sa inyong grupo, Senator Erwin? Yes, ma'am. Kasi pagpasweldo ng tao, siyempre, sasubmit po namin yung payroll ng mga empleyado. Ang kilalanin lamang po ng DBM ay si Senator Sherwin Gatchalian, dahil siya pong acting president. Ay hindi na po si Cayetano. Pagpatuloy po siya magmamatigas, paano niya pasweldohan ng mga empleyado? Paano po yung operational expenses namin? Paano po yung sweldo ng mga senador? Sa bagay, nahihiya po ako sabihin ng paano sweldo ng senador kung hindi naman pumapasok ng ilan sa amin. Ba't mo papasweldohan hindi pumapasok? Yes. Bukod po Kaya po, pag naayos na po ito lahat, buti napaalala niyo po, tatayo po ako at babaguhin ko pa yung rules na yan. No work, no pay din po ang mga senador pag hindi po pumasok ng walang magandang dahilan. Ginawa po ni Senator Bato, hindi pa po na re-resolve yun na 6 months po na hindi siya pumasok pero may sweldo. Babaguhin ko po yan pag all's well, magpa-file po akong resolusyon na sasangit ko po sa aming rules na no work, no pay din po ang senador. Pag hindi pumasok, wala kang sweldo. At Senator Erwin, bukod po kay Senator Francis Escudero, no, mayroon pa po bang mga ibang senador na nagpapahiwatig po sa inyo na gusto nang lumipat? Hindi ko lang po mabanggit. Yes. Baka magulat kayo. Sinabi ko po, nagdadalawang isip na in fairness. Ayan. At ito pa, Senator Erwin, malapit na po yung SONA ni... Yes po. Ito lang po. Dagdag ko lang, Ms. Lerlin. Yes po. Go ahead po. Itong tao na ito, talagang opposition po ito. Okay? Talagang ever since siya po ay opposition. Pero little did we know na gusto niya pala magtrabaho. He comes to work every day. Nagpapile po lang sa panukalang batas. Pero ang problema nila po ngayon, he's in a dilemma kasi pag lumipat po siya, titirahin siya ng grupo. Kawawa ang abutin niya sa mga trolls nila at saka mga vlogger. Yun po ang kanilang problema. Yung kanyang problema. Pero ang pamilya, yung sinasabi, pumasok ka na. Tsaka yung community niya, yung simbahan niya, sinasabihan po siya, yung kanyang church group. So, nakukonsensya po, hindi niya po alam, para he's in a crossroads right now. Pero gusto po lumipat. Ayan. So, hindi lang po isa. Dahil may dalaw pa, 3 po yan eh. So, abangan namin yan, Senator Erwin, kung sa mga susunod na araw, baka makapag-desisyon na talaga silang lumipat. Pero ito pong tensyon, Senator Erwin, sa loob ng Senado, posible bang magtagal pa po ba ito? Kasi papaano po, mamalapit yung tension po ngayon na kasi nagaganap po sa Senado, posible po bang magtagal pa po ito, no? Dahil malapit na po yung SONA. Bayaan mo sila. Kung di sila pumasok, wala akong problema. May quorum po kami. So long as there's quorum po, wala pong problema. Hindi na namin sila kailangan. Bahala sila. Hindi maririnig yung kanilang pagkontra. Hindi makikirinig ang kanilang boses. Pero ang pakialam ho namin doon. Provided that there's a quorum, then tuloy po, may mga hearing. Then may papasa po namin ng mga batas. Kagaya ng ginawa nila dati, na impasse po kami, hindi po pwede. May lumipat po isa, may nahimasmasan, talagang change of heart dahil nakonsensya din po at nahihiya raw siya sa mga nagpapasweldo sa kanya, which is tama, nakakahiya nga doon sa employer namin, na taong bayan, pumasok na po, di ba? Bahala na, sabi niya, alam ko, mabubugbog ako. Yun ang ginagawa sa kanya, kaliwat ka ng batikos, inaabot niya sa mga troll vlogger nila, si Senador Cheese. Pero, ganun pa man, lumipat po siya dahil yun po yung tama eh. Kaya, hindi po namin sila kailangan kung sila papasok. Mayroon po kaming quorum. O sila 10 na lamang po sila. Mas maganda nga po. Parang wala nang kukontra. Mabilis maipasa ang mga batas. Ang problema po kasi pag may diskusyon, may mga haharang, kukontra, sakit sa ulo po yun. Ayan, maraming salamat po, Senator Erwin, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. No problem, Ms. Darlene. Thank you and good morning. Thank you po. Ayan, nakasama natin mga kanyusik, si Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Erwin Tulfo.